Maalaala mo kaya? Sa loob ng 9 na buwan ng aking pagbubuntis, dumating na rin ang araw na aming pinakihintay. Ang aking panganak. Pinangalanan namin siyang Wally. Ang pagdating ni Wally sa aming buhay ang nagbigay ng kulay sa aming mag-asawa. Napaka-cute ni Wally. Kahit di pa siya nakakakita, alam kong nararamdaman niya ang aming pagmamahal sa kanya. Kahit puro ungol at iyak lamang ang kanyang kayang gawin, alam kong naiintindihan niya ako. Ano ba yan, baby? Bakit ka umiiyak? Bakit hindi mo pala ako nakikita? Nararamdaman mo na nagagalit ako sa'yo. Ano ba yung anak mo? Iyak na iyak? Kaya sa umiiyak kasi nagugutom na siya. Magtimpla ka na nga ng gatas. Ganun ba? Sige, sandali lang ha. Sa paglaki ni Wally, naging malapit siya sa kanyang ama. Si Noli ang palaging kasama niya. Siya ang nagturo at nag-alalay kay Wally hanggang matuto itong maglakad. Dahil palagi din namin siyang kinakausap, sa kauna-unahang pagkakataon, ay narinig namin siyang mag-isang hapon habang kami ay namamasyal sa zoo. Nakulitan ako kay Wally. Napakarami niyang tanong na hindi namin lahat masasagot. Napakalikot din niyang bata, ngunit madali na din siyang turuan. Marunong siyang magsuot ng damit kahit walang tulong na galing sa akin. Asan naman yun? Tito! Eh, Tito! Tito! Tito, turuan mo nga akong drumowing. Hindi kasi ako marunong drumowing eh. Dali lang yan. Mali kasi yung paghawak mo ng ballpen. Eh, paano ba? Pag ganito. Paano hawakan mo kasi kamay ko? Tapos gagawin ko muna yung daliri mo ha. Ganyan. Ba't pataas? Ano matadrawing? Wally! Kumain ka na! Mamaya na, tatapusin ko muna to. Tigas ng kamay mo. Mamaya na ako Isunod kakain. mo lang. Yan. Yan. Tito, flower ata yun eh. Ganyan lang. Ba't ganyan yung flower mo? Ang pangit. Mami, where are we going? Punta tayo ng zoo, anak. Ay, zoo! Doon yung maraming animal. Doon pala nakatili sila, sila... Oo, si... Yung alaga ni Dora, Si Sean the Boots. Sheep, si Sean the At saka si Sheep. Dora, no? Ikaw si Dora, kamukha mo Nako, si ito Dora. yung unggoy nako. Ay! Ang baya, unggoy ba yan? Mukha siya mongoloid. Ano, ba't ganyan yung itsura niya, maitim? Maitim talaga yung monkey, anak. Bakit maitim? Kasi nga yung balahibo nila, ganun talaga. Saan eh. sila lang galing? Sa ano? Sa mga bundok-bundok. Saan bundok? Mount Apari. Saan yung apari? Sa... Huwag ka na magtanong, Oo. manood ka na lang. Tignan mo na lang, oh. Anak, you can touch the monkey. Ay, oo nga, no? Ang pangit ang texture niya. Tara na, mami, doon na tayo sa kabila. 6 na taong gulang na ngayon si Wally. Pumapasok na siya sa school. Marami na siyang natututunan at nakikilala. Kasali siya sa SIPA team ng kanilang eskwelahan. Isa rin siyang matalinong bata. Siya ay kasali sa top 10 sa kanilang klase. Ngayong nasa elementary na siya, marami na siyang mga bagay na natututunan. Mas nakapokus na siyang mag-aral ngayon. Marami na siyang nadiskubre sa sarili niya. Mahilig siyang maglaro ng basketball at marami na din siyang nakikilalang mga kaibigan. At higit sa lahat, napapansin ko na siya'y unti-unting nagbabago base sa kanyang mga karanasan. Sali ako. Ayoko yung nanay mo. Ano ba yan? Sige na. Ayoko malaki. Ayoko yung nanay mo. Sa anong bagay mo? Ayoko yung nanay mo. Yagis ko na. Ang lambot mo naman, bata. Ito malambot mo. Huwag ka na sumali yung nanay mo eh. Oy, bayaran mo yun! 10 piso yun! Ala! Kumayan? Yan! Uy, bibili ko lang itong Yung paper nanay mo, doll. Inday, nandyan na! Mas maganda yung paper. Wally! Ano yung 10 yun? Eh, paper Wally, dolls na. anak! Aray! Bakit? Saan ka na
na naman galing? Sabi ko, di ba wag kang maglalaro? Nanonood lang ako sa kanila. Aray! Halika na. Pinanonood nga lang ako eh. Ano ba naman yan? Naglalaro. Sa kanyang pagbibinata, maraming mga pagbabago ang aming nakita. Napansin namin ang biglang paglaki ng kanyang katawan. Lumaki din ang kanyang boses at lumalabas na ang kanyang Adam's apple. Nagkaroon na din siya ng buhok sa maselang parte ng kanyang katawan. Dahil doon, napagdesisyonan ng aking asawang si Noli. Napatulian na siya. Eh, Daddy, may tatanong ako. Ano yun? Bakit may buhok na ako sa bandang tutod ko? Kasi nga, nagbibinata ka na. Ayan na senyales ng adolescent. Tsaka may buhok na rin ako dito. Tsaka lagi akong pinagpapawisan. Tsaka yung may buhok dito, parang ang bawal, di ko matansya yung amoy. May binata ka na kasi, nak. Ayaw mo yung binata. Sakto, magsa-summer na, nak. Gusto mo magpatuloy ka? Hindi naman masakit yun eh. Kasi may anesthesia yun. Anong gagawin sa tuli? Ayun yung tatanggalin yung sobrang balat, nak. Para Ba yan? Sige Para na kasi nga. kailangan yun, nak eh. O sige na nga. Ilan taon na yung anak mo? 12 years old, sa'yo. 20. Bakit? Parang ang laki, no? Laki ng ulo. Parang may hydrocephalus nga anak ko eh. Pa yung mukha mo yung magpatuloy. Pinagtatawanan tuloy ng anak ko. Ayan na ata. Ayan na, ikaw na, nak, Next ha? na. Nak, ikaw na, nak. Wally, go! Nak, ikaw na, nak. Ayun. Tara, nasama kita. Nasama kita. Ikaw umiiyak ako pumunta sa phone. Behave lang, ha? O, dyan na lang po sa labas. Habang lumalaki si Wally, napansin naming may kakaiba sa kanyang mga ikinikilos. Mahilig siyang mag-ayos at mahilig din siya sa makeup. Isang hapon habang ako ay nag-aayos para pumasok sa trabaho, ay nahuli ko si Wally na pinakikilaman ng aking mga gamit. Handa mo, mama. Baka dumating na sila. Pag ako pinagalitan na. Hoy, Wally, ano yan? Bakla ka na ngayon? Loli, ano ba yan? Yung anak mo kasi bakla na eh. Huwag mo na siyang pagalitan, hayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin. Sa inasa ni Wally ng araw na iyon, nahulaan kong nagkakaroon siya ng identity crisis. Sa panlabas ay lalaki ang kanyang anyo, ngunit sa kalooban ay pusong babae pala. Iyon ang hindi matatanggap ng aking asawang si Noli, kung kaya't napilitan ng aking anak na itago na lamang ito. When you feel like there's no way out, love is the only way. 그댄 나에게만 잘해줘요. 항상 나에게만 웃어줘요. I said, 지루하게 하지 마요. 침착하게 하지 마요. Hoy, Wally, ano yung pinapangarap mo dyan? Yung magiging girlfriend ko pa. Siyempre gusto ko girlfriend mo ba? Girlfriend ba talaga? Oo, tara pa matutulog Malaki na na ba yan? Magkokolehiyo na si Wally, ngunit hindi pa namin alam kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Kung kaya't ang asawa kong si Noli ang nagtanong sa kanya. Pagkalipas ng 10 taon ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo, nakapagtapos si Wally sa kursong abogasya. Naging matagumpay si Wally sa pinasukan niyang career sa buhay. Hi, mami, hi, daddy. Friend ko po, si Tawang ka ng Diyos. Kasama ko po siya sa trabaho. Saan ba kayo galing? Sa work po. Di ba Ah, trabaho nagta- kami? Mahina ng ng... Pasensya mo na. Sige, daddy, mami, Ano mo nga pala yan? Kaibigan ko po. Asit na magka-boyfriend ako. Ano? Asit na magka-ano, basta, daddy. Kamusta ka naman? Okay naman ako. Medyo lang pagod. Nakakapagod yung work natin. Tinan mo, nakaka-ganda yung hair ko. Nakaka-stress, no?
Grabe, kumukulat na nga, oh. Kamusta man love life mo? Okay naman kami ng boyfriend ko. Eh kayo? Ay, okay naman kami ng love life ko. Eh, kamusta naman? Balita ko kasi na kayo Hindi pa, matagal pa. matagal. Nag-iipon pa kami ng boyfriend. O sa bagay, kailangan yung mga tulad natin nasa adulthood na kailangan, di ba? Mas porsigidong trabaho. Siyempre, no. Lalo na ngayon, di ba papagawa ko ng bahay. Ginabagat yung bahay namin, nilipat na punta sa kabilang lote. Oo. Kaya nga, ikaw, gusto naman. Okay naman. Hindi naman kami inabot ng hanggang ano lang. Ang ganda. O sige, tara gumawa muna tayo, tapos gumawa tayo ng project natin sa trabaho. Tara kayo. Sige daddy, mami, kakain lang kami ha. Si mami nagsiselfie. Ngunit paabante ang panahon. Tumatanda na kami ni Nori. At dahil hindi naman panghabang buhay na maitatago ni Wally ang kanyang sikreto, kinausap ko siya na aminin at ipagtapat sa kanyang tatay ang kanyang tunay na kasarian. Anak, Ano yun tayo? tumatanda na kami ng inay mo. Hoy, tumatanda na kayo. Tay, bakit kayo? Ipapamana na namin sa itong bahay. Ibig sabihin ka. Kasi- Ay, mami, daddy. Hindi na namin kaya. Baka malay mo, bukas makalawa. Tigok na kami ng inay mo. Ikaw lang. Ah, Ano ka ba, daddy? Kasi nasa late adulthood na kayo, kaya ganyan. Nangihina lang kayo. Pero huwag niyo namang ipagdusto na mawawala. Kasi may sabihin pa ako eh. ano ba yun, Nay? Ay, anak. Nay, ano? I'm a Becky. Ano pala ka? Bakla ako. Bakla ka? Oo, di ba mami? Ang tagal mong nilihim yun, naka. Nilim, pinupagbog yun na nga ako. Di ba, Isang mami? beses lang yun. Isang beses, matagal na, daddy. Kaya, gana talaga. Yung pagiging late adulthood yun, normal lang yan, magiging makakalimutin kayo. Di ba nakakalimutan mo na kung saan sinusot yung brief? Sa ulo nga ata yun eh. Ang ano, masakitin na kayo. Tsaka mabagal na yung resistensya nyo, mabagal ako Hindi na kami maglakad. makapaglakad ng inay mo. Kaya, akong bahala sa inyo. Alagaan ko naman kayo. Napakabuti mo, anak. Ang kwentong ito ay nagsasabi na sa ating buhay, normal na ang pagbabago ng ating katawan mula nang tayo ay ipinanganak hanggang tayo ay tumanda at mawala sa mundong ito. Kung kaya naman, dapat nating mahalin ang mga taong nasa ating paligid. Kailangan nating maintindihan na ang mga ugaling ating ipinakikita ay nagbabago base sa ating kapaligiran. Ako po si Charot Santos at ito ang MMK. Nice